Yo, what's up mga bro? So, ngayon nagbabalik tayo because I just want to say na 8 oras na lang ang natitirang bago mag 2024. Okay. Just want to share with you na anong nangyayari sa akin at marami akong napagdaanan dito sa taon na ito, pero itong taon na ito is grateful para sa akin dahil marami akong na-accomplish o na-achieve na mga bagay-bagay o goals para sa akin. Hindi masyadong long term goals kundi small term goals lang. Okay, ngayong 2024 simula bukas o simula alas 12 kailangan mong i-prioritize tong taon na ito para sa sarili mo. Okay, para sa sarili mo mga bro. So ano yung ibig kong sabihin? Kailangan mong i-prioritize yung sarili mo para mag-improve ka at meron kang greatest comeback sa susunod pa na taon. Okay, example 2025, o pwede kang mapabilang sa top 1% bilang isang lalaki o bilang isang tao. So yan yung plano ko, kasi yan yung plano ko about for this bagong taon. Sana kayo din. Okay, gusto ko lang i-share sa inyo yung 2023 na napagdaanan ko, positive o negative. Okay, siguro small discussion lang ito. Okay, positive 2023. Sa positive 2023 is, ang unang napagdaanan ko positive is nakakagawa na ako ng negosyo. First time negosyo. Okay. Tapos pangalawa is unti-unti na akong makakaiwas sa mga tukso, makakaiwas sa mga distraction like pag-iinom, mga bisyo siguro. Okay, bisyo I mean. Okay, yan yung mga nangyayari. At grateful ako dahil marami akong natutunan na positive things. Siguro mga influencers, sa mga YouTube influencers. Also, nagpapasalamat din ako sa kanila dahil marami akong natutunan sa about self-improvement topic. Also, fitness and how to make a money, o paano magkapera o paano dumiskarte. Okay. Sa 2023, marami din akong kaibigan na nakilala o mga bagong kaibigan o learn o marunong na akong makipag-negotiate, o yung communication ko is bumabalik sa sarili ko. Sorry, nabubulo lang. Okay. Okay, sa negative things about 2023 is nawawalan ako ng interest sa mga babae. Okay. Funny part ito is nawawalan ako ng interest sa babae. Ang natutunan ko dito is hindi talaga isang tao yung makaka-achieve talaga ng goal mo o tunay na goal mo. Yan yung learning ko, yan yung natutunan ko, na hindi pala babae ang goal mo na ma-achieve mo. Okay, paano sabihin yan? Okay, basta na yon, basta nasabi ko na yon, hindi pala tao ang tunay na goal mo o tunay na makaka-achieve sa iyo ng goal mo. Hindi tao yung inspirasyon. Ang inspirasyon sa iyo is sarili o pamilya o siguro sa itaas. Okay, yung sinasabi kong nasa itaas, hindi yung nasa itaas ng bubong o hindi yung mga ibon na lumilipad. Ang sinasabi ko is Panginoon. Kailangan mong meron kang inspirasyon o meron kang isang relasyon para sa Panginoon. Importante yan. So yan yung natutunan ko sa 2023, especially sa pagsisimba ko. Pero hindi naman gaanong madalas yung pagsisimba ko dahil busy ako. Pero siguro mga 2024 I will do the best na magsimba ako at meron akong 100% na relasyon o from my spiritual journey, o especially sa Panginoon ko. Okay, ang 2023 medyo exciting para sa akin. Medyo exciting, merong masaya, merong malungkot, merong good days o bad days. So lahat naman ng tao nakakaranas niyan. Nakaka-experience ng mga yan. Dahil merong problema o merong masiyahin. Okay. Yan yung discussion ko about 2023. So marami akong natutunan about this taon na ito. I hope 2024 mga bro, kailangan natin mag-focus sa sarili natin. Kailangan natin i-prioritize yung mga bagay na makakadala ng saya at makaka-improve para sa atin. Para i-prioritize din ninyo yung Panginoon at pamilya nyo.
Kailangan mong i-embrace yung self-improvement, pera o status sa sarili mo. Pwede kang magpaganda ng katawan, pwede kang magkapera o magtayo ng negosyo this 2024. Yung swerte, paminsan-minsan lang yan mga bro. Ang swerte kasi, ginagawa yan. Kung ikaw ay naniniwala sa swerte, yung mga lucky charm or mga ganyan, pero hindi ko sinasabi o hindi sa ganun na hindi ko nirerespeto yung mga lucky charm, like mga feng shui, like mga lucky color, lucky number. Okay, nirerespeto ko yan mga bro. Pero para sa akin, advice ko lang about sa pagiging swerte sa sarili sa taon na ito is ginagawa yan. Merong process yan, ginagawa yan, at merong purpose na bakit ginawa mo yan. Ang swerte para sa akin ay ang goal o ma-achieve lahat yung goals mo o maging masaya. Yan yung tunay na swerte para sa akin. Kung ikaw ay meron kang goal this 2024, kailangan simulan mo na bago magbagong taon. So yan na muna sa ngayon. Bye. Nakakaputukan na siguro kanina or siguro nag-start na ngayon mga program ngayon sa barangay namin. So see you in 2024. Bye.